Hello, everyone, and welcome to ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires our fellow kababayans with important concerns in the Philippine-Canadian community. My name is Rovi Canono. I am your host, and today, our topic, the 5 benefits of home inspection. And our guest for today has an architectural background in the Philippines, is a home inspector graduate in Carson Dunlop School here in Canada. He is also a certified master home inspector, a member of the Canadian National Association of Certified Home Inspectors. Ladies and gentlemen, with 20 years of experience, let's all welcome Rafi Canlas. Hello, kumusta kababayan? My name is Rafi Canlas. Salamat for AB Canada for giving me na opportunity na maka-interview ako dito sa channel mo. Yes. It's a privilege to be with you with this channel. Welcome, Rafi. So siguro interesado yung mga kababayan natin, gusto nilang malaman. Kasi sa Philippines, parang hindi naman uso yung home inspector, no? Okay? Yes, that's true. Pag nagbibili ng bahay, how does one become a home inspector muna dito sa Canada? Okay. Prior to that, siguro pwede kong explain bakit ang pangalan ng company ko is RC6. Okay, perfect. Yes. Yeah, right? Yes. Para malaman nila, minsan nagtatanong sila, bakit RC6? Ganon, lagi nilang tinatanong. So to make you more clear, yung RC6, nag-start yan R and C and number 6. 6 is the 6th family of the member. So nakita yung picture sa background, yun yung family ko, 4 na anak ko, mahina lang. And then me and my wife, right? So we have 6 members of the family. So yung R and C, lahat ng mga pangalan namin from my wife, ako, is initially RC lahat. Pati mga anak ko, RC ang mga pangalan nila. They have 2 names like Ralph Christian, Ross Christian, Rione Carriel, Rain Christian. And my wife, when she was single, RC din siya, hindi siya pa Canlas noon. So like me, I'm Rafi Canlas. So that's how it create. And you'll see there's a small, where's it? There. There's a small dove there. Small dove. The dove define meaning it's God looking after my business. That's how the meaning of RC6. RC6. So gaano katagal na ang RC6 registered? Yeah, so nag-start ako na registered yung company sa 2019. I got my license at June 2019, and then got my license at October. Then nag-full-time ako. I quit my full-time job from the engineering consulting firm at nag-start ako from January. From 2019 October, nag-start na ako noon. Pero nag-full-time ako as from January to up to present. Alright. So, kung kasama pala ako ng family mo, magiging RC7. RC ka rin. Yes. That's right. Oh, no. So, I feel at home with you. That's good. Alright, siguro gusto rin malaman ng mga kababayan natin, taga saan ka ba dito sa Canada? Okay. I just moved in Langley 2021. Prior to that, nasa Richmond ako. We landed in migrant in 2010 in Canada together with my family. Sa Philippines, taga saan ka? Sa Philippines naman, taga Pampanga ako. I'm from Bacolor. I'm Lahar boy. Yung Mount Pinatubo na Lahar kami, then we migrated to San Fernando. All right. Yeah. So baka gusto mong batiin yung mga kabalin natin dyan na nakikinig. Oh, of course, yeah. Mga kabalen, kaya kayo Ken, kumusta ako ang Ken at
Maya Paldo, kaya kayong ang Ken. Alright, okay. So mga kababayan, bago tayo pumasok sa ating napakagandang topic, the 5 benefits of home inspections, papanoorin po muna natin ito. Alright, that was a nice video. Siguro mga kababayan na bigla kayong nagkaroon ng interest. How does one become a home inspector, Rafi? Okay, thank you for 1-minute video. I hope nag-enjoy kayo dun sa video na yon. Yeah. Anyway, yeah, good question. Ako yung naging home inspector. The reason is it's a passion, right? Maganda yung papasukan mong career as bilang entrepreneur kung passion mo. Mas malaking chance na magiging successful ka bilang entrepreneur. My background is in architecture. So from the kid, I like do drawings, I'm drafting, then nag-architecture ako. And then hindi ako nag-iba ng linya. Meaning, nandun ako sa linya na about construction industry. Hanggang nagtrabaho ako sa abroad. From 1995, nag-abroad na ako to Brunei Darussalam, or 20 years there. Experience until now. So, my experience is 20 years experience in more than in the construction industry. Kaya, sabi ko, nung nag-aral ako dito, nag-upgrade ako, then nakapagtrabaho ako sa career ko, sa profession ko, until sabi ko, nakikita ko yung home inspection is a good career kasi nagko-connect sa aking profession. No? So, doon ako pumasok. Nag-aral ako, napasa ko yung exam, napasa ko yung nakakuha kong license. So, meaning, doing a home inspection, naiintindihan ko yung the integrity of the building. Yun ang gusto ko kaya naging home inspection. Gaano katagal ang pag-aaral? I graduated in Carson Dunlop School of Home Inspection. It takes almost a year, right? It's 10 modules to pass. Marami siyang pag-aaralan, no? Every module is every month, one month. So, ang module is like roof, structural, interior, exterior, heating, plumbing, electrical, and so on. It's 10 modules. So, every module, ini-exam mo yon. Dapat mapasa mo lang yun. At pagkatapos nun, pagsama-sama nila yon, mag-exam ka na naman ulit. So, that takes almost a year. And after that, you will have a requirement para makuha mo yung license mo. Magte-training ka ngayon. Like a practicum. Tapos mag-exam ka ulit for the actual examination na make sure na naintindihan mo na alam mo yung ginagawa mo. May mag-evaluator sa'yo. And then after that, complete all the requirements and submit to, we are licensed by Consumer Protection BC. So, doon namin kinukuha yung license namin, and then they will submit there and you are qualified. There's a police clearance and many things and so on. May mga mag-apply ka ng business permit, your GST. Yeah. And then when you compile that, they evaluate ng Consumer Protection BC. If you are qualified to that one, then they will release your license. Alright. Okay, sa mga nakikinig sa atin, nanonood na hindi pa nakabili ng bahay at may planong bumili ng kanilang first dream home,
siguro gusto nilang malaman, in what timeline sa pagbibili ng kanilang bahay, pumapasok ang home inspection? Napakagandang napakagandang question yan, Rob, kasi marami tayong kababayan na minsan hindi nila naunawaan kailan papasok at bakit kailangan ng home inspector. The perfect timing na mag-hire ka ng home inspector is before bago ka mag-remove ng anong tawag doon, yung subject removal. Yes. Or prior to when you send an offer, I think sa mga realtor side to, no? Nagsasend sila ng offer, tapos na-accept sila ng offer, dun papasok yung home inspection, magpapa-schedule na nila, subject for home inspection. So, ang mga kumukontak sa'yo, mga realtors, mga mortgage broker, or more or less realtors, di ba? More or less ang mga clients ko, the realtors, ang mga nagre-recommend sa akin sa mga client nila. Typically, I think on the realtor side, ang laging rin-recommend nila 3 inspector to avoid conflict of interest, bias. Para may choices. Naintindihan ni Rovian as a licensed realtor. Pero typically ang sasabihin ng client, okay, 3 yung rin-recommend mo, sino para sa iyo? Explain na realtor. Binabalik din yung tanong, ano? Yeah, si Rafi ganon, ito si Isa, ito si Pedro, yung ganon, no? Okay. So, ikaw, sino recommend mo? I'm glad and I'm so blessed na mga realtors, mga client ko, okay, ako number 1 ko si Rafi kasi ito yung performance niya. Ganon, and so on. So I'm blessed with that. Very good. All right, well said. Okay, so mga kababayan, papasok na tayo doon sa napakagandang topic natin, the 5 benefits of home inspection, courtesy of Certified Master Home Inspector, Rafi Canlas. Okay, so benefit number 1. Okay, the benefit number 1 is, ang title natin, it can reveal the hidden problems, right? So yung number 1, it will reveal the hidden problems. So meaning, bumibili tayo ng bahay, again, hindi tayo bumibili ng candy rito na $1 lang. It's a big investment, lalo na sa mga first-time home buyer. Save tayo ng pera ng marami, tapos bigla lang bibili natin is a piece of chunk lang na... One of the biggest decisions in their lives, right? Exactly. Yeah, that's the right word. Biggest decision, the biggest step decision na gagawin natin. So, ang binibili natin bahay, ano ang condition na binibili natin? Maayos ba yung binibili natin or marami ba siyang problema? That's the reason kailangan natin ng home inspector. So, maraming mga bagay kapag nag-inspection ka, kami nakikita namin yung mga like I'm using a moisture meter. One example, I have 3 types of moisture meter. Okay. I'm using this infrared, this moisture meter when I use the tiles, and then another moisture meter. So I have 3 types of moisture meter. So they have different kind of role. Yung mga like ceiling, nag-i-scan ako sa ceiling. Sometimes hindi mo mapapansin, hindi mo makikita sa naked eye mo na may moisture doon. Pero to this moisture meter, makikita nila. Kasi maraming case minsan, darating ang inspector, pipinturahan natin para hindi niya makita yung stain doon kasi may naglilik doon. Right? So, by using the moisture meter, it saved my life and saved to my client. So, major kasi yun no? So, ano pa ang condition? Na kailangan natin lang. Kung bumibili tayong bahay, sine-check namin yung roof condition. Ilang years pa ba siyang mag-last? Kailangan recommendation ba siya? Nagpapapalit na ba siya? Through our experience, ilang age na yung roof. Yan, mahal yan ang roof. Hindi biro ang price niyan kapag nagpalit ka ng roof. Chine-check namin yung structural kapag sa mga bahay, kung any heavy cracking, i-recommend namin with the structural engineer for evaluation kasi mahal din ang structural pag may mga heavy cracking.
yung mga laging issue dyan, yung droppings, tinatawag nilang droppings. Droppings. Okay. Yeah, importante rin yan. Termites yan. So, nakikita namin yan, karamihan nasa attic. So, as a buyer, hindi naman kayo pwedeng pumasok sa attic para tingnan nyo anong sitwasyon. Kami, nakakapasok kami doon, at nakikita namin kung may active na dropping. Siyempre, di ba, issue yan dahil they carry virus. When you say, so when you say droppings, ito ay sa in common in layman's words, ano to? Okay. Sadong technical. Okay, good question. Good. Thank you for clarifying that, Robs. Yung droppings yun yung mga food ng mga mouse, mga rats na nakikita natin sa mga, lalo na sa attic. So yung mga daga na yan, minsan kapag nandun sa bahay, nagdadala sila ng virus. Or naninira sila, ano ba yan? Yung mga wire, electrical wire, kukutkot. Kinukutkot. So nagkakaroon ng fire hazard yun. So that's not good. Sinisira yung mga wood. So yun, importante yun. Electrical panel, binubuksan namin yan, make sure ano ang condition ng electrical panel. Like recently I did an inspection, mali yung wire na mali yung size ng wire. So fire hazard yun kapag mali ang size ng wire na gagamitin kung mataas ang power na isa-supply mo, lalo na sa mga electric oven, no? So yun, nakikita namin yun due to our course and being licensed home inspector, nababasa namin yun. At saka kung may mga signs of burn sa electrical. Plumbing, but again, as a home inspector, just to clear with you, when we do home inspection, we always, kami ang agreement namin is during the inspection, what's happening, anong nangyayari. Yun ang pwede namin ma-report. Kasi unpredictable na yung after 1 week may mangyayari. So hindi na natin control yun no? Anytime may mangyayari. Pero during inspection, kung ano yung nakita, na ano namin yun, na nare-report namin yun. Plumbing issue, typically kapag pumasok ako sa isang unit, ang unang ginagawa ko is pag-enter ko ng unit, ang unang gagawin ko, sisindin ko na yung mga faucet. Paparan ko na small amount of water. Habang nag-i-inspection ako, minomonitor ko yung underneath nila kung may mga leaking. At the same time, yung as a complement inspections, nagbibigay ako ng service to test the kitchen and laundry appliances. Mahal din kasi ang mga appliances niyan na So, pinaparun ko na yung yung laundry, yung washer, and the dishwasher. So, they take an hour. So, habang nag-inspection ako, nagra-run sila. So, walang wasted time, no? Walang wasted time na, maandar ka, I'm waiting if any leaking on the floor. At tama, nag-drain ba sila? So, in an hour, makikita ko na ang sitwasyon. So, that's how I do. Important yung heating. Tinetest ko yung mga heating and cooling, kung may air condition, lalo na sa mga heating furnace, in-evaluate namin yan kung ano ang nagpa-recommended for replacement na ba siya. So, mahal din ang heating furnace, gas furnace. So, pinaparan namin yung mga air condition. If weather permit, iraran namin yung mga cooling. Kasi hindi kami magraran ng air condition if it is if it is 5 degrees kasi baka mag-freeze yung pipe, masisira lang. So, ganun. And then, yung mga hot water tank. Chine-check din namin yung mga hot water tank. Hot water tank, ang life nila is 8 to 10 years, no? So, chine-check namin yan kung pinapapalit na ba siya. Yeah. At anong condition niya? May mga leaking ba? So, malaking bagay yan. You spend $2,000 for replacing hot water tank. Malaking pera rin yun, no? Kung hindi ka nag-hire ng home inspector, paano mo malalaman ang mga sitwasyon na in-explain ko? Isa pa, napaka-importante nan. Minsan, kapag bumili ka ng bahay, it is highly recommended kumuha ka ng home insurance prior to your
possession. So sa mga home insurance, minsan rin required nila yung inspection report. So sa form na yon, minsan nandun yung mga yung application form ng home insurance, may mga tinatanong doon na nakikita mo yung mga sagot sa inspection report. So yung gano'n, anong klase ng pipe, anong klase ng electrical wiring, masasagot yun sa inspection report. Yeah. Or sabi ko nga, minsan hinihingi nila yung inspection report ng home insurance. So that's the important kung kailangan mo ng home inspection. So, siguro pwede natin i-classify sa 3 uri ng bahay ang iyong ini-inspect, di ba? Yes. Pwede siguro yung condo, Yeah. yung townhouse, alright, na may sariling bubong, at single detached, yung talagang bahay, di ba? So, Yeah, gusto ko yan. Mas more clear tayo dyan. Oo. So, palagay ko, gaano ka katagal dito sa 3 ito sa pag-i-inspect? So, we'll start from sa bahay, no? Sa bahay, wala kasing strata yan no? Strata yung homeowner association. Yeah. Wala yung karamihan, no? But not all. Yung iba, I think mayroon sila ng HOA. So sa bahay, it takes me like it depends on the size, no? But minimum ako ng 4 hours dyan ng bahay. So 4 hours, it takes sometimes 8 hours. So depende sa laki ng bahay. Kasi bakit matagal? Magi-start ako sa ground until to the roof. If may crawl space, kukunin ko pa yung crawl space. Inspection. Crawl space, a lot of things you will find there. Kasi nakikita mo yung foundation doon sa crawl space. Crawl space yung sa baba ng bahay. So, yun yung mga ginagawa ko until to the roof. Aakyat ako ng roof kung necessary, kung climbable ba siya, kailangan ko umakyat, maglakad ako sa roof, anong condition ng roof. Kaya matagal. And sa townhouse naman, since townhouse may strata yan ang townhouse. So, ang townhouse, may mga limitation na hindi na kami ini-inspect, like the roof, hindi na yan dahil homeowner strata management maintenance na yan. Ang roof, exterior wall, sa ano na yan, sa strata management maintenance na yan. So, ang townhouse, it take me siguro mga 2.5 hours to 3 hours. Kasi kasama yung the reason medyo matagal din siya dahil may typically ang mga townhouse mga 3-story yan 3-story yan, mayroong parking, mayroong main living, may upper floor, tapos may attic pa. Kailangan yung attic pasukan dahil nandun nga yung sinasabi ko kanina, yung mga droppings, nandun sa insulation, anong condition ng insulation, nakakonect ba yung mga vent, exhaust vent going out to the roof, right? So, importante yun. May mga furnace ang townhouse. Chine-check namin yun. May hot water tank din ang townhouse. So, yun yung mga scenario kapag nag-i-inspect ng townhouse. Sa condo naman and apartment, it takes like, siguro ang condo apartment, mga minimum from 1 to 2 hours condo, no? Ang inspection. Kasi mga less than 1,000 square foot lang karamihan ng condo So, yeah. Less yung time nun. Yeah. So siguro tama ka, no? Yung home inspection will really reveal yung mga hidden problems kasi para sa kabatiran ng mga nanonood sa atin, dalawa yung parang defects di ba? Yung isa, yung kita sa mata. Di ba? Yung obvious yung defect. At yung pangalawa, yung hindi nakikita kaagad, yung latent defect na tinatawag, di ba? Kaya napakahalaga ng role ng home inspector dahil yung mga latent defects, yung mga hidden defects, nakikita nyo using your knowledge and your gadgets. That's right. So meron bago tayo mag-move on sa number 2, meron lang akong tanong. Yeah. Alright. Meron ka bang in-inspection na bago lang yung structure pero may nakita ka ng problema? In your experience, meron bang ganun?
Structure, wala pa akong na-experience sa structure, pero mayroon ako na-experience brand new house. Yes. Nag-inspect ako at na-surprise ako pag akyat ko ng attic, walang insulation. No. Brand new yun. So, headache yun kasi wala kang insulation sa attic. Paandarin mo yung heating mo. Ang bilis lumabas ng heat mo. Ay, di laki ng hydro mo. Baka maging... ano nangyari doon nung ni-report mo yun? So, everyone's nagulat, di ba? So, everyone nagulat at bakit wala. So, then, papasok na yung realtor dyan. Mga buyer's agent, listing agents, sila na mag-uusap. Ang role na lang ng home inspector is to find the defects. Yung sinasabi mo latent defects na. At magdi-decide ngayon yung i-share ko sa client, then yung realtor nakikinig, so sila na mag-uusap nun, ang mga realtor. Very interesting. So bago pa rin tayo pumasok dun sa number 2, sorry, medyo mahaba yung number 1. Meron akong susunod na tanong kasi nabanggit mo kanina. Nag-inspect ka na ba at yung seller tried to hide the defect? Oh, yes. Maraming case akong ganun. Nakakalungkot. They're not being honest, but nahuhuli ko pa rin. Perfect example. Example, no? Katulad ng, darating naka-schedule ang home inspection. So, mga buyer's agent, listing agent, nag-i-schedule na yan dahil darating ang inspection. So, alam na seller na darating ang inspector. So, pagdating ng, darating ang inspector in 2 days time, may nagli-leak sa ceiling. Pinturahan natin para hindi niya makita. No? Papasok ako ngayon. There is an infrared thermal camera. The infrared thermal camera, if the leaking is active, water active there, makikita nito. Okay. Makikita nito. Right. So, minsan talagang hindi halata. Yung pintura talagang, hindi mo makikita in our baka pintor yung may-ari. Pwede. Yeah. Pero it's not good. Bakit hindi ka maging honest, right? Kaya minsan, baka sabi ko sa kanya, you didn't tell me, mayroon pala, nagpintura ka lang, baka mas marami ka pang tinatago sa akin. Correct me if I'm right? Yeah, so lalong tumindi ang iyong inspection, lalong ako magtotoro. Yeah. True. Alright, very interesting ang topic number 1, kaya napahaba tayo. Pwede na ba tayo pumasok sa benefit number 2? It will help you to decide. Okay, good. The inspection, I want to clear with you, ang inspection report, there's no pass, there's no fail. It's a matter of the decision. Kung ano yung naging result ng inspection report, it's a matter of your decision ng buyer. Which is my client. Yeah. Na, anong nagiging decision mo, kung masaya ka ba, naging result, malaki ba yung nakita ng inspector, gaano ka extend yung damage, or are we going to proceed or not? Diba? So, yun yung, that's why, sabi ko doon sa second topic, it's the decision making na. Yeah. Right? People ask me na, palagay mo how much magko-cost tayo dyan kung yun na nakita mo. Again, I want to clear with you, as a home inspector, hindi kami allowed to give quote, price quote. Kasi baka ano kami doon, ma-quote kayo. Ma-quote kami kayo sa quote mo. Ma-quote kami doon sa quote mo. I like that. Normally, rin-recommend namin, siguro mas maganda, mag-hire kayo ng, let's say, example, roof. Mag-hire tayo ng roofing contractor. The roofing contractor, they are licensed roofing inspector na alam nila ang estimate. Yun ang pwede ko lang may share sa inyo. Right? So, yung ganon. So, it helped to decide to that situation. Alright. Okay. Maliwanag kasi nga yung iba sa kagustuhan na in love dun sa bahay, like na may konting defect, they can remedy it on their own. Yeah.
Totoo yan. Alam mo, pag nag-inspection ako, wow, ang ganda ng unit, ang linis. Tapos pag nagtoro na ako, ang dami pa lang nakikita. Right? True. Okay. So, okay na ba tayo ron? May dadagdag ka pa? Yes. That's how you make the decision. All right. Okay. Thank you. So, that's a big help ng home inspector courtesy of home inspector like Rafi Canlas to decide. Papasok na tayo sa number 3. So it will help you to negotiate. Yan na yan. No? Decision, tapos ngayon makikipag-negotiate na ngayon. Kung compromise naman yung nakitang defects ng inspector, then yun na yung time na papasok na yung mga realtor, yung buyer agent na gagawa na sila ng addendum kung kailangan. Addendum meaning kung ano yung nakita ng inspector, isasubmit yon sa seller na ano yung mga defects na nakita. And for your information, ang inspection report is a confidential document that only pwede lang mabigyan ko nun kung sa buyer side is the buyer and the buyer's agent. Sila lang pwedeng, then I can't release from anyone the inspection because property ng buyer yun, no? So it's time to negotiate. So isipin mo minsan ito yung magandang topic to kasi marami na hindi naunawaan. Wag ka nang mag-hire ng inspector, sayang lang yung pera mo. Magbabayad ka ng 400, wala, okay naman nung nag-view ako maganda yung maglinis, no? So yung importante doon, biro mo sinave mo yung $400 or $600 mo. Yes. Pagpasok mo na ng possession, ang dami palang problema, lalo kang natalo. So, yung 400 na binayad mo sa inspector, 600 whatever amount yung paid the inspector. Yung negotiation, minsan nakakapag-negotiate ang mga buyer, mga realtor to 1,000 to over 2,000 to 5,000. True. Compared to 400, I believe, Rob, ano yung naunawaan mo yung sinasabi ko, no? If you want to clear that, about that. Yeah, that's right. Tama yun. Kasi nga, ay maraming hidden di ba? Maraming buyers na hindi naman marunong, di ba, tumingin, na hindi nila alam na yung kanilang binibili, pag pinagawa nila ay sobrang mahal. Kaya talagang I would highly recommend in all transactions when you are buying a house, get a home inspector. Correct, yeah. And that's the reason yung topic natin, it negotiate and save your pupunta na tayo sa number 3. Diyan lang sasabihin. Ayun. All right. Okay. Number 4 na tayo actually. Ay, number 4. Yeah. Ito na nga yun. Kumbaga ito yung parang susunod doon sa overtake lang natin. Doon sa number 3. Yeah. So, number 4 is it will help to save your money. Yung nga sabi ni Rob, na nagbayad ka ng inspector pero yung gagawin, nakakakuha ng mga realtor nakakakuha ng discount compared yung 400 or 500 or 600 na binayad mo, na nakaluwa sila ng $5,000 discount. True. Ano pang gusto mo, right? Kung hindi ka nag-hire ng inspector ngayon, anong mangyayari? Right? You will spend that money. True. Pag nag-possession ka na. Sakit ulo yon. Kasi hindi mo alam gaano pa extend ang problema ng binili mo. Yeah. Kaya minsan hindi ko rin naunawaan. Bumibili siya ng $1 million na bahay, pero ayaw nila mag-hire ng inspector. Pero kaya mo yung inspector is worth 500, 600. Pero binibili mo $1 million. Di ba? Yung parang doesn't make sense. Alam mo, yung iba nga, di ba, pag bumibili ng kotse, dahil wala silang alam sa kotse, bago nila bayaran yung kotse, nagsasama pa nga sila ng kaibigan Mechanic. Kotse lang yun. Di ba? Nagsasama ng kaibigan na marunong sa kotse, di ba? Inspeksyonin mo muna nga. What more ang bahay? Totoo. Much more. $500,000 na bahay.
Right? So, you don't think twice na mag-hire ka ng inspector or hindi, right? It's a good decision to hire a home inspector. And papasok na tayo kung sa fifth benefit, and this sums up doon sa ating napag-usapan kung bakit napakahalaga, beneficial, importante kumuha ng isang certified master home inspector. Benefit number 5. Oh, yeah. So, yung number 5, the most important part is you will have a peace of mind. No? Yung binili mong bahay, nag-hire ka ng home inspector, nakita mo na yung condition ng bahay, at nakita yung problema, ngayon papasok ka na, magpo-possession ka na ngayon. Hindi, na-fix yung problema, na-fix ng seller. Most of the time, yung mga seller, pinipix naman nila, nakikipag-coordinate sila sa buyer agent, no? That's a good thing. And then, papasok ka, wala ka ng sakit ulo, may peace of mind ka na, itong binili mong bahay, ma-enjoy mo na yung invest mong pera, na nag-i-stay ka doon na masarap matulog na you will have a peace of mind in your own investment place. And you're doing that not only for yourself, but for your family. Exactly. Kaya sabi ko, pag nag-i-inspect ako, sinasabi ko, pag after the inspection, no, ito yung procedure. After the inspection, pararating ko na yung normally pinaparating ko sila at the end of the inspection kasi mas prepared ko yun to be alone para makapag-concentrate ako, hindi ako nadi-disturb while doing the inspection. So, ang procedure, pinaparating ko na sila at the end of the inspection at mag-discuss na kami on the result of the inspection. The inspection report, upon na kompleto na yung inspection, ang isang benefit na binibigay kong service is on the spot makikita nyo na yung inspection report. Yun ang i-discuss ko sa inyo at in a few minutes, pag nag-iwalay na tayo, marireceive mo na rin yung full inspection report in your email. Yeah. Yun yung mga benefits na binibigay ko, speed up report. Kasi minsan yung mga realtors kailangan nila kagad para makagawa sila ng anything that need necessary for to send to the seller. Yeah. No? So yung important, yung peace of mind. Tapos ang ginagawa ko, ang important din, kaya magandang may nag-inspector ka, nag-hire ka ng home inspector, ine-educate ko na rin sila. Nasaan yung water shutoff valve, importante yan. Nandiyan yung electrical panel, kung magka-trip, anong gagawin nyo. Kung magkaroon ng flooding, hindi nyo na makontrol yung tubig, saan kayo tatakbo. Yon, ine-educate ko na sila dyan. In-explain, of course, before that, i-explain ko muna yung nakita kong defects, tapos makikita nila through their eyes. Tapos, i-walk through ko na sila, yung may ibang maraming mga function na bahay, nasan yung smoke detector, nasan yung kapag deactivate ba yung smoke detector, kung kailangan ng carbon monoxide. Sa mga apartment and condo, mayroon silang tinatawag na smoke alarm na maintained by the strata, nag-a-alarm yun. Kapag nag-alarm yun, anong gagawin nyo? Tatakbo na kayo kasi may nangyayari sa building. So yung mga ganun, in-educate ko sila. And the good thing with that, mayroon akong ibibigyan kita nito, Rob, para ma-slide mo sa na they call it home inspection checklist. Ewan ko other inspector kung ginagawa nila to, pero ako ginagawa ko to. Binibigay ko sa client to. Ito yung Christmas, birthday, Valentine's or whatever gift ko sa kanila. So, it all the list na anong mini-maintain nyo while kapag nandun na kayo, nakapasok na kayo, linilinis yung exhaust fan, linilinis yung mga filter, chine-check lagi regularly yung mga ilalim ng sink, nasan yung emergency, in case of emergency, nasan yung water shutoff valve, kind of like that. Is good. Sabi ko, maganda kasing ganun para ma-avoid in the future na madadamage ka ng malaki kung sinusundan mo lang yung checklist.
Napakaganda niyan, very informative at na helpful yung binibigay mong maintenance checklist na yan. Yeah. Yes. So siguro may tanong sila, yung mga lalo na yung mga first time na bibili pa lang ng bahay, gaano ba kahaba itong inspection report na pinapadala mo sa buyer? Gaano karami ang page? Gaano karaming page? Yeah. So, minsan umahabot ng 100 page. Wow. Kasi alam mo, ako yung inspector na sometimes is good na marami kang picture kasi yun yung maging proof mo eh. Like a little one to share, no, may experience ako na very simple experience. 'Di ba may mga closet na yung mga closet door may glass, sliding glass, 'di ba? So glass 'yon. So nung nag-possession, basag yung glass. Ngayon, sabi ng seller, "Oh, bakit hindi ba nakita ng inspector yan? Matagal nang nagpa-inspect kayo, basag na yan eh." Sabi niya, "Ganon." O sige, sabi ng buyer agent, yung realtor, tawagan ko yung inspector. Kita mag-inspect yung realtor sa akin. "Rafi, hindi mo na-check yung yung glass?" Glass. Ganon. O sige, sabi ko, "Call you back, titingnan ko yung report." Ibuksan ko yung report. Ngayon, may picture ako. "Oh, may picture ako. Wala namang basag yung glass." Buo pa. "Oh, really?" Sabi niya. "Oh, sige." Sabi ko, "Pakita mo dun sa seller para makita nila na napaka-poor naman sa inspector. Sinisi pa yung alam mo, napakahalaga nun. Alam mo, it's a shame, di ba, na sisisihin mo sa taong walang kinalaman na nagtulong na nakuha mo yung ibig sabihin. So, kaya yung tinatanong mong pages, marami akong pages kasi I provide a lot of pictures. And in the report, nagpo-provide din ako ng mga infrared thermal camera, yung moisture meter result. May images din sa report yun. Kaya marami akong picture. Kaya marami pages. And a lot of wordings there. Yeah. Okay. Pagdating naman, siguro ito na ang final na question ko. Unless meron ka pa idadagdag later, pagdating sa peace of mind, in your experience, kasi yung mga ibang buyers, meron silang anak. Yan ang priority nila, yung safety ng kanilang anak, lalo na siguro yung mga baby. Bilang home inspector, nagkaroon ka naman ng experience o kaya ay meron ka bang tip pagdating sa bahay na bibili nila for the safety, peace of mind ng parents sa kanilang number one reason for buying a house para sa safety ng kanilang mga anak? Yes. Minsan chine-check ko yung mga lalo na mga maliliit na bata na they climb to the window, baka mahulog sila, no? Kasi chine-check ko yung mga window na may tinatawag nilang child lock. So maraming mga lalo na sa mga condo, maraming mga walang child lock. Rine-recommend ko 'yun kung pwedeng lagyan niyo to para sa child lock, hindi niya kaagad mabuksan yung sliding glass window na hindi siya mahuhulog. 'Yun, rine-recommend ko 'yun. Maraming rule in inspection sa mga safety. Lalo na yung mga railing, may mga requirement ang railing na dapat it is less than 4-inch gap. Yung railing, yung value stair, ang tawag nito sa Pilipinas. Dapat yon hindi yon as a rule of thumb, hindi yon mag-over 4 inches yung in-between. Nakasya ulo ng bata? Baka makahulog yung bata, mahulog doon, kakasya siya doon. Sa pag less than 4 inch, more than 4 inch, kinocall namin yon. Yeah. So, isa pang safety sa mga, lalo na sa balcony, tinecheck namin yung mga railing, make sure yung mga railing hindi sila wobbly or hindi madaling matumba. Alright, okay mga kababayan, narinig niyo yan, napakagandang reason, benefit, peace of mind for your kids especially, right? Yes. Okay, so baka may dadagdag ka pa, Rafi? Bago tayo magpaalam. Kaya masabi ko lang bilang home inspector, don't regret to hire a home inspector, lalo na sa pagbili nyo
pagbili nyo ng unit, especially first-time home buyer na invest na ng laki, malaking bagay na mag-hire kayo ng home inspector para malaman natin ano ang condition ng binibili nyo. At it will have a peace of mind. Safety, number one. Importante yun. Ano yung mga electrical, plumbing, heating, umaandar ba lahat sila? Hindi mura, hindi medyo may kamahalan kapag may mga damage na gano'n. So yun lang ang pwede kong may share. At saan kanila pwedeng kontakin kung gusto kanilang makausap? Contact sa system ko, I have a website, www.rc6homeinspections.com. Pwede kayong mag-book doon kung gusto nyo mag-book doon. Naka-connect sa system ko. At I'm very active in social media, doing some vlogs sa mga na-experience ko, sinishare ko sa mga vlogs ko sa social media. Mako-connect nyo rin ako doon. And you can see me if you want to look my kung gusto nyong malo kayo maging confident para i-hire nyo ako, may mga Google review ako na makikita nyo doon. Thank God I have solid 5-star for more than 150 na I think now. 5-star Google review, and that's organic. Walang ano yun, walang so that's all real clients. Doon marami ako nakukuhang client doon from my Google review. Nakikita nila. Ngayon kasi panahon na to. Punta ka restaurant, Google review. Di ba? That's right. Yeah. Yung ganun. Yeah. Okay. Thank you so much for joining us today, Rafi. We had a very informative session. Thank you so much also for privilege na nagkaroon ako ng pagkakataon na interview dito, and na-share ko naibahagi ko yung importance ng home inspector to purchase your new place to stay. Thank you so much, Rafi. We'll see you again. And that is a wrap. Thank you for watching ABC All About Canada, a public service program that informs, educates, and inspires, especially the first-time home buyers in getting a home inspector for your dream home and for the safety of your family. Once again, my name is Rovic Canono. I'm your host. Thank you so much for watching. I will see you again. Thank you. Have a great day.